Good morning, good morning. Ayan, maraming salamat po. Another day, another blessings na mula sa Panginoon. At sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos na mababasa po natin sa Galatians chapter 5, verse 16. Ang kanyang sinasabi dito, kaya nga mamuhay kayo ng ayon sa Espiritu upang hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu at ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magagawa ang gusto ninyong gawin. So, araw-araw po binibigyan po tayo ng choices ng Panginoon na kung saan makita po natin na dapat ang kanyang kalooban ang masunod sa araw-araw. Kaya minsan nga lang ang sinasabi, ang inaakala nating uh, tama at ang alam natin tama, ano nga ba ang dapat nating gawin? Yung ang dapat nating lakaran o dapat nating sundin? Yung inaakala nating tama or yung tamang gawin na dapat nating ginagawa? So sometimes no, maraming mga Kristiyano, maraming mga believers ang nagiging stagnant sa kanilang buhay espiritual sapagkat nais nila na sila ay ah, lumakad sa katwiran, lumakad sa ayon sa sinasabi ng Panginoon. Gusto nila na sila ay panahanan ng banal na espiritu, but still controlled by their flesh. Kumbaga, gusto mong lumakad sa katwiran ng Panginoon pero struggle ka dahil kontrolado ka pa rin ng iyong makamundong katawan. So, sabi niya nga, you can follow the spirit while obeying your flesh. Hindi mo po pwedeng sundin ang sinasabi ng banal na espiritu kung kontrolado ka pa rin ng iyong makamundong nasa ng laman. So, everyday binibigyan tayo ng choice ng Panginoon upang yung mga bagay na gusto ng Panginoon ang siyang nating dapat magawa. So, ibig sabihin, true spiritual begins when you stop negotiating with your flesh. Hindi yung araw-araw ay gusto mong lumakad sa kalooban ng Panginoon pero mas nakikipag-negotiate ka sa kagustuhan ng iyong katawan at mas lalo mong pinapaboran yung gusto ng iyong katawan ng iyong flesh. So ibig sabihin, kaya nga sabi doon sa verse 24 na binasa natin kanina sa Galatians 5 verse 24, ang sabi niya doon ay tayo'y binago niya. Tignan po natin ng Galatians 5:24. Hanapin ko po rito, no? Galatians chapter 5 verse 24 ng kanyang sinasabi dito ay ang kanyang sinabi, verse 24, sabi niya, ipinako na ng mga ipinako ng mga na kay Kristo Jesus ang pagnanasa at masamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. At dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. So ibig sabihin po, ipinako na ng mga kamay ni Kristo sa krus ang pagnanasa ng hangarin ng kanilang laman doon sa krus. Ibig sabihin kasama na pong ipinako, kasama na pong namatay sa krus yung pagnanasa ng laman. Kaya nga lang po ay makikita po natin diyan ay minsan no uh, uh, hindi natin kailangan ng maraming revelation na nagmumula pa sa Panginoon. Kailangan lang natin may align yung ating kaisipan, yung ating pananaw sa salita ng Panginoon. Hindi mo na kailangan, hindi pa kasi nangungusap sa akin ng Panginoon. Hindi po ganoon. Kasi ang salita ng Panginoon, sabi niya, Thy words is the lamp into my feet and the lamp into my path and the light into my path. So, when you walk in the Spirit, your life produces fruit. Kasi po, kung lumalakad ka nang naayon sa kalooban ng Espiritu, magbubunga yan ng bunga ng banal na Espiritu, which is nandoon yung mga bagay-bagay para ma-overcome po natin yung buhay ng makamundo. So ang tanong kasi rito is, the question is, maraming beses na tayong binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na
gawin ang tama. Kaya nga lang ang lagi nating nagagawa ay yung akala nating tama. So yung akala nating tama, ayun ay hindi kalooban ng Panginoon kasi human knowledge po 'yon. Pero ang totoong tama ay ang salita ng Diyos na naka-align, dapat 'yun ang ginagawa po natin. So ang tanong is, willing ba tayo na sumunod sa sinasabi ng Panginoon? Gusto nating lumakad ng naayon sa Espiritu, ngunit ang tanong, willing ba tayo or hanggang ngayon ay nakikipag-negotiate pa rin tayo sa ating mga sarili? Ang question po din is, are you willing to obey? Are you willing to surrender everything to God? Upang sa ganon, kung gusto nating lumakad sa bansa ng naayon, to be led by the Holy Spirit, kailangan ay suko natin lahat sa Panginoon. Huwag tayong magtira para sa ating sarili, kundi ibigay natin lahat sa Panginoon, nang sa ganon ang salita ng Panginoon ay magtrabaho sa ating buhay at makalakad tayo sa ayon sa kanyang kalooban. Yun lamang po, at God bless you all.